Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kayanggaw, kabangers at sa inyo na rin kabanong. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan namin ng tatay ko. Nangyari ito sa probinsya ng Sorsogon nung hindi pa gaanong moderno ang panahon. Ang karanasan na ito ay ang nagmulat sa aming mga mata na ang mga nilalang na aswang ay totoong nananatili sa mundo para sa kanilang iisang layunin. At yun ay ang magpalaganap ng kasamaan. Akala ko noon ay katapusan na namin, pero isang instrumento mula sa kalangitan ang pinadala ng Panginoon para kami ay makaligtas. Ito ay kwento ng pakikipaglaban at pagsalba. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Manuel. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. Pakibisita at pakisuportahan na rin ang iba pa nating mga channel, ang Pamela Clamil Channel at ang Kabanong version 2.0. Kung wala sa mga nabanggit ko ang channel na mapapakinggan nyo na nagnanarita ko, yung channel na yon ay malamang ninakaw ang ating mga audio recordings. Huwag po nating suportahan. Mag-unsubscribe tayo dito. Naglalambing ako sa inyo na sanay yung 3 channel lang ang ating suportahan. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ilang beses ba kitang sinasabihan na wag kang lalapit sa lalaking yan? Hindi kayo bagay ligaya. Ayoko sa taong yan. Walang pangarap, walang magandang trabaho, puro na lang pagkakargador sa pier. Abay, wala kang mapapala dyan. Hindi ka liligaya dyan. Hindi ka kayang buhayin yan. Mama naman, wala naman kaming relasyon ni Manuel eh. Magkaibigan lang naman kami. Magkababata. Ganon. Kaya hinaan mo naman ang boses mo at naririnig tayo ng ibang tao rito. Mawalang galang na po, Tita Olga. Pero tama naman po si Ligaya. Magkaibigan lang naman po kami. Hindi niyo po kailangan mag-alala. Hanggang doon lang ang samahan namin. Kaibigan o ano? Ayaw kitang lumapit sa anak ko. Dahil alam mo, meron kang gusto sa kanya eh. Ayaw kong maligaw ang atensyon niya sa'yo. At pwede ba, wag mo nga ako matawag-tawag na tita? Hindi kita pamangkin. O edi sige, Olga. Anong sinabi mo? Ayaw mo ng tita, edi Olga. Yun na lang itatawag ko sa'yo. Eh wala ka rin pala talagang modo eh no? Manang-mana ka sa tatay mo. Ay. Bakit narinig ko na naman ang pangalan ko dyan? Ano bang problema mo, Olga? Eto anak mo eh oh. Sabihan mo to. Huwag mong palapitin to sa anak ko. Eh bakit naman magkaibigan naman ang dalawang yan? Magkaibigan? May gusto tong anak mo sa anak ko. At ayaw ko sa kanya bilang nobyo ng anak ko. Wala siyang magagawa para kay Ligaya. Baka maging palamunin lang yan ang anak ko eh. Alam mo, Olga, malala na yung utak mo. Ginagawan mo ng mali siyang pagkakaibigan ng dalawa eh. Parang hindi mo naman alam na bata pa lang magkakasama na yan sila. At saka anong sinasabi mong baka maging palamunin ng anak ko? Hoy, para lang sa kaalaman mo itong anak ko ay maabilidad. Marami siyang alam na trabaho, kaya marami siyang pwedeng pasukan. Ikaw, Olga, tumigil-tigil ka. Masayang magkaibigan ng dalawa. Hindi gawain ng isang magulang na pigilan ng anak na makipagkaibigan. Tama ho si Mang Ilyas, Mama. Kaya wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Nakakahiya. Nakakahiya? Ikaw ang nakakahiya. Kinakampihan mo pang mag-amang yan kaysa sa sarili mong ina. Hindi kita pinagtapos ng kolehiyo para lang mapunta sa ganyang uri ng lalaki, ha? Ano ba kasing sinasabi nyo? Wala nga kaming relasyon. Ang mabuti pa aalis na kami. Kung ano-ano nang sinasabi nitong mama mo, Ligaya. Palibasa, wala kang ina na nagpalaki sa'yo. Kaya wala kang bodo. Etong si Ligaya, maayos ang pagpapalaki ko rito. At meron din siyang ama na nasa ibang bansa. Huwag niyong idadamay rito ang nanay ko. Matagal na siyang nasa langit.
Kaya nakikiusap lang ako na huwag niyo siyang babanggitin dahil wala kayong karapatan na banggitin siya sa kahit na anong usapan. Nagpapahinga na ang nanay ko. Totoo naman ah. Wala kang modo kasi walang nanay na nagpalaki sa'yo. Hoy, kapag hindi ka pa tumigil sa kakabanggit ng pangalan ng asawa ko baka makalimutan kong babae ka, Olga. Kaya tumahimik ka na. Sinasabi ko sa iyo, tumigil ka na. Naririnig mo ba ako? Ha, Olga? Tumigil ka na, matanda ka. Sa lakas ng pagkakasabi ni Papa, napatingin na sa amin ang iba pang mga tindera. Nasa palengke kasi kami noon. Bibili lang sana kami ng mailuluto kaso binwisit na naman kami ni Aling Olga. Wala naman kasi talaga akong relasyon kay Ligaya. Kaibigan ko lang talaga siya. Itong nanay niya lang naman talaga ang gumagawa ng kwento para magmukha kong masama sa paningin ng iba. Maganda si Ligaya, sexy, higit sa lahat, mainhin at matalino. Pero kahit na kailan, hindi ako nagkaroon ng pagnanasa sa kanya. Hanggang kaibigan lang talaga ang tingin namin sa isa't isa. Samantala, nanahimik na si Aling Olga dahil sa malakas na sigaw ni Papa. Nanlalaki ang mga mata niya at nanginginig sa galit. Pasensya na ho kayo, Manuel, Mang Elias. Pasensya na talaga. Tara na mama, umuwi na tayo. Hinila na niya si Aling Olga paalis. Napabuntong hininga na lang si Papa. Agad ko naman siyang inakbayan at pilit pinakalma. Loko-lokong matanda yun Nainis na talaga ako sa kanya Pa, hayaan mo na. Ma-high blood ka na naman yan Isipin mo na lang na matanda na si Aling Olga. Kakaunti na lang ang oras niya sa mundong ibabaw. Palagi ka bang ginaganon ni Olga? Hindi naman. Yung totoo? Hindi nga ho. Tingin niyo hahayaan ko siyang ganunin ako? Kasasabi mo nga lang na hayaan ko na Ibig ko pong sabihin, umalis na siya, kaya dapat kumalma ka na. Walang iya siya Wala siya karapatan na isali ang nanay mo sa usapang ito. Buwisit siya. Pa, ang mabuti pa, umuwi na lang tayo sa atin dahil magagabi na. Magluluto na tayo ng panghapunan. Inakbayan ko na lang ulit si Papa at sabay na rin kaming naglakad pa uwi Kabanong. Pagdating namin sa bahay, naroon si Tonyo. Kung makahiga sa duya namin ay parang doon siya nakatira. Kumakain pa ng bayabas habang nagbabasa ng bold na dyaryo. Nandito ka na naman. Wala ka bang ginagawa? Magandang hapon po, Mang Elias, Paring Manuel. Oh, ano maganda sa hapon kung nandito ka? Mang Elias, tingnan mo to si Manuel Papalisin na naman ako. Nako, bahala kayo. Ihanda ko na itong iluluto ko. Diyan na muna kayo. Huy, ano na naman ba ang kailangan mo at nandito ka na naman? Meron akong problema Ano pa nga ba? Pupunta ka lang naman dito kapag meron kang problema Hingi sana ako sa inang pabor. Ano naman pabor? Napatrobol ako sa amin Yung anak ng kapitan nasa pa ko. Kasi binastos niya yung babae. Tapos yung babae pala, syota niya pala. Ang nangyari, pinagtanggol ko yung babae kahit gusto rin naman pala niya yung ginagawa sa kanya nung lalaki. O di ngayon, hinahanap ka na ng mga yon kasi bubugbugin ka. Mismo! Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Baka mamaya mapadpad pa sila rito di nadamay pa kami. Ano ka ba? Malayo naman sila Sobrang layo. Hindi nila malalaman na dito ako nakatira. Sige na, wala na ako mapupuntahan pa Galit din sa akin yung iba kong mga kamag-anak. Paano ikaw kasi? Ayaw mo magtino? Kailan ka ba magtitino ha? Magtitino naman sana na ako Kaso yun nga, biglang nangyari yun. Sige na pre, wala na talaga ako mapupuntahan. Kayo na lang talaga. Anong mapapala namin sa'yo? Di tutulong ako rito. At yung mga naipon ko, dinala ko. May pang-aambag ko sa inyo dito sa gastusin sa bahay. Kung tutuparin mo yan, papayag ako. Hindi ka naman ibang tao Para ka na rin kitang kapatid. Kaso yung tatay mo, mula pagkabata ko hindi man lang nagbigay ng pamasko. Ano nga asahan mo ron kuripot yun. Pero maraming salamat pre at pumayag ka. Matutuluyan na ako. Magpaalam ka rin kay Papa no? Pinayagan din naman siya ng tatay ko Kabanong. Kaya naman kinagabihan ay inayos na namin ang dating silid na pinaglalagyan namin ng mga panambak na gamit. 2 palapag ang bahay namin. Hindi ito malaki, pero maayos naman ang pagkakagawa.
Simentado siya, pero may kalumaan na rin dahil pamana lang yun ng mga magulang ni Papa. Oh, ayan, malinis na. Baka naman palagi kang magkalat dito Mumultuhin ka talaga ni Mama. Bakit? Kwarto ba to ni tita? Hindi, sa baba. Hindi namin papagamit sa iyo yung kwarto ni Mama, no? Baka talagang multuhin ka. Pero pre, maraming salamat talaga Kung hindi dahil sa iyo, baka sa lansangan na ako matutulog nito. Wala yun. Kagaya nga na sinabi ko, hindi ka naman ibang tao na sa amin. Kinakapatid naman kita siya nga pala, aalis kami ni Papa ngayon Aalis? Alas 9 na. Oo, mangangaso kami ni Papa. Hahanap kami ng palakang bukid. Pampulutan na lang natin bukas. Nakain ka ba ng palakang bukid? Aba oo naman. Sarap kaya nun. Lalo na kapag prito. Parang fried chicken yun Pero, pwede ba ako sumama? Sumama? Bakit, marunong ka bang mangaso? Hindi. Hindi ko ka na sumama. Ako na lang ang magbibitbit mga nahuli nyo. Sama na ako. Gusto ko lang maranasan. Ay nako, magpahinga ka na lang. Sige na, sumama ka na. Sigurado ka bang isasama niyo to, Pa? May pagkasira ulo to Mawawalang pagkasira ulo niyan kapag iniwan natin niya sa gubat. Natawa na lang si Tonyo noon. Dali-dali na naming inihanda ang mga dadalhin namin. Mga bandang alas 10 na kami nakaalis ng bahay. Kaunting lakaran lang naman at nakarating na kami sa bungad ng gubat. Tahimik na ang paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang kuliglig at ang hampas ng mga sanga dahil sa malakas na hangin. Hindi ka sanay sa mga ganito, Tonyo, Parang syudad na rin kasi yung bayan Hindi nga po, Mang Elias. Alam niyo naman wala akong ibang ginagawa kundi maging pabigat sa pamilya. Kung siguro nasa bubungan ako habang bumabagyo, hindi tatangay ng yero kasi mabigat ako Patawa-tawa ka pang ungas ka. Umbagin ko mukha mo dyan matanong ko lang po, ano ba kadalasan nahuhuli niyong hayop bukod sa palaka at dagang bukid? Meron kaming nahuhuli dati, aswang. Aswang? We, Biro lang. Wala namang ganun, no? uy, hindi malabo Sa mga ganitong lugar, parang halatang merong ganong nilalang Hindi ba kayo naniniwala sa aswang? Ang tagal na namin ginagawa ni Manuel ito. Bata pa lang siya, nangangaso na kami. Pero wala naman kaming nakikitang aswang sa mga ganitong uri ng lugar Kahit pa nasa pinakapusod na kami ng gubat, wala namang aswang talaga. Baka naman kasi hindi nyo lang natsyetsyempuan. Sabi kasi ng lola ko, may mga aswang daw dito sa Sorsogon Yung lugar na tinitiran daw nila, mahirap mahanap. Normal lang talaga sa matatanda na nagkukwento ng ganon. Ginagawa nila yun para takutin ng mga kabataan. Basta ako, naniniwala ako merong aswang. Ang sabihin mo, takot ka lang. Baka sa susunod hindi ka na sumama sa amin. Napatigil kami nang marinig namin ang mga kaluskos na yon. Napansin ko kagad na parang kinakabahan si Tonyo. Kaya naman, pinahawa ko na sa kanya ang daladala naming malaking gasera. Marana akong naglakad papunta sa pinagmumula ng kaluskos. Uy, baka naman mapano ka dyan. Ano ka ba? Hayaan mo si Manuel. Sanay na yan sa ganyan. Ano bang nandun? Aswang. Aswang? Biro lang. Ikaw talaga masyado ka matatakotin Huli ka, Balbon! Pinakita ko pa kay Tonyo ang dagang bukid na hawak-hawak ko. Hinanda naman niya kagad ang balde na daladala niya at nilagay ko ron. Ayun, nakaisa na kagad tayo. Ayos! O di ganun lang kadali. Bakit ayaw niyong magbenta ng ganyan kung marami kayong nahuhuli? May kanya-kanya naman kaming trabaho Isa pa, libangan lang namin ito. Kumbaga parang banding namin. Masarap kasi ang lutong pagkain lalo na kapag galing sa gubat. Pinagpatuloy pa rin namin ang panguhuli ng mga hayop. Karamihan sa mga nahuli namin ay mga palaka at dagang bukid. Pero nang pauwi na sana kami, meron kami nakitang baboy ramo sa dadaanan namin. Lalapitan ko na sana pero biglang lumingon ng baboy ramo na parabang alam niya kung anong gagawin namin. Kaya ang ginawa namin, pinalibutan namin ng baboy ramo. Alam naming mabangis yun, kaya nagdoble ingat kami. Walang lalapit, nangangagat yan. Ayos to, masarap yata to no? Focus pre, focus lang. Baka makatakas pa yan.
Nakahanda na ang panglambat namin. Nang ihahagis na namin ang lambat sa baboy ramo, nagulat kami sa ginawa nito. Tumakbo yun na mabilis. Dali-dali naman naming hinabol. Pero sumuot-suot na siya sa kung saan-saan kaya hindi rin namin naabutan. Sayang, paldo-paldo na sana tayo rito. Ang laki nun. Pa, bakit ang bilis nun? Ang laki nun ah. Hindi ko rin alam eh. Ngayon na ako nakakita ng baboy ramo na malaki na, mabilis pang tumakbo. Tara, hanapin natin, sayang yun. Wag na. Baka mamaya gantihan pa tayo nun. Ha? Gumaganti ang baboy ramo? Oo, yung mga baboy ramo, meron silang ugali na kapag nasasaktan sila, umaatake sila pabalik. Yung baboy ramo na tumakas sa atin, naghahanap lang yun ng kakampi niya. O baka dadalhin tayo sa lugar kung saan doon siya mas komportableng gumanti. Ayos. Nakakamangha naman pala yung mga baboy ramo na yun. Kaya mabuti pa, simulan na natin ang paglalakad. Mga bandang 12:00 na kami nakarating sa amin. Marami-rami ang nahuli namin kaya nagbigay kami sa kalapit naming bakuran. Kinabukasan ng umaga dahil wala naman akong pasok sa pier at wala pa rin namang nagpapaayos ng sasakyan sa tatay ko, inagahan na namin ang inuman. Mga bandang 2:00 ng hapon, may tama na rin kami. Minabuti naming itigil na ang inuman dahil sobrang daldal na ni Tonyo. Ano? Kasalanan ko na nasunto ko siya? Kasalanan nila yun eh. Kasi bakit ganun silang maglandian? Akala ko binabastos niya yung babae. Malamang pagtatanggol ko, di ba? Oo na, kasalanan na nila. Sige na, matulog ka na. Kanina ka pa dyan eh, paulit-ulit ka na lang eh. Kasi naman, tinakwil ako ng mga kamag-anak ko dahil doon eh. Mga buwisit sila. Kayo ang tunay kong pamilya, di ba, Papa Elias? Papa mo mukha mo. Napatigil kami sa pag-uusap nang biglang dumating ang babaeng si Ligaya. Ang kababata ko. Meron siyang daladalang pinya. Nakaugalian na talaga ni Ligaya na kapag manggagaling siya sa bayan, palagi niyang inuuwian ng tatay ko ng pinya. Paborito kasi ni Papa yon. Ay nako, nag-abala ka na naman, iha. Pasok ka. Huwag kang tumayo dyan at baka tumangkad kang lalo. Pasensya ka na ha, at medyo nakainom na kami. Galing ka ba sa bayan? Mag-isa ka lang? Oo, mag-isa lang ako. Si Mama kasi merong pinuntahan eh. Mabuti naman at hindi mo kasama. Tungkol dun sa nangyari sa palengke, pasensya na talaga kayo ah. Hindi ko talaga kayang pigilan ang bibig ni Mama eh. Naku, ayos lang yun. Ay, siya nga pala. Tonyo ang pangalan ko. Ang ganda-ganda mo naman. Anong pangalan mo? Ha? Ligaya. Ligaya ang pangalan ko. Nakakita lang to ng magandang babae, parang nawawala na sa sarili. Parang ang nabawasan yung tama niya eh. Sige po, mauna na ako. Kailangan ko pa pong kasing magluto eh. Sumaglit lang po talaga ako para sa pinya. O siya, sige iha. Maraming salamat ha. Ingat ka dyan. Naglakad na rin paalis si Ligaya. Pero ang leeg ni Tonyo ay parabang mababali na sa kakalingon. Walang iya. Sino yun? Sobrang ganda. May maganda pala rito sa inyo. Si Ligaya yun, kababata ko. Nako, huwag ka na magtangka. Mayayari ka lang sa nanay nun. Galit ang nanay no sa mga lalaking walang narating sa buhay. Uy, grabe naman sa walang narating sa buhay. Ang sinasabi ko lang, hindi ka kasi nagtitino. At ang mga kagaya mo, dun mas bana si Olga. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mong ma-stress, wag na lang. Di yung nanay na lang ang liligawan ko. Sarahulo, magligpit na nga tayo. Bago gumabi, nakatulog na si Tonyo, pati na rin si Papa na talagang naparami rin ng nainom. Bandang 6:00, nagluto na ako ng makakain namin para sa hapunan. Pagtapos kong magluto, narinig kong may sumisit-sit sa akin sa labas ng kusina namin. Kinuha ko ang itak sa gilid ng pinto. Maraan akong lumabas ng bahay at pinuntahan ng parting yun. Pero nawala ang kaba ko nang makitang naroon si Ligaya. Pambihira ka naman. Ano ba ginagawa mo dyan? Natakot ka no?
Baliw, bakit naman ako matatakot? Nakita ko kaya yung mukha mo para kang takot na talaga. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? May ginagawa ka ba? Wala naman. Natatapos ko lang magluto. Kakain na ba kayo? Hindi pa. Tulog pa yung dalawa eh. Bakit? Gusto mo bang kumain? Hindi. Gusto ko lang sanang magpasama sa'yo. Maglakad-lakad lang. Sinamahan ko nga si Ligaya. Meron na naman kasi siyang problema sa nanay niya. Nagpadala kasi ang tatay mula sa abroad. Pero hindi man lang siya inabutan ni Aling Olga kahit na magkano. Sinabi mo na yan sa tatay mo. Hindi, ayoko. Baka kasi mag-awit na naman sila. At ako na naman ang sisihin ni Mama kung bakit sila maghihiwalay. Bakit ba ganyan ang nanay mo? Alam mo, sorry sa sasabihin ko pero yung mama mo, parang may ubo sa utak. Ubo sa utak? Paano yun? Ang ibig ko sabihin, parang hindi normal ang pag-iisip niya. Biruin mo, ikaw na nga ang nag-iisang anak na lang Hindi ka man lang makatanggap ng kahit na 5 bulag sa tatay mo. 5 duling yun, Manuel. Hindi 5 bulag. Kahit na maging 5 bingi pa yan, o 5 dukling, o 5 banlag. Ang pinupunto ko, dapat itrato ka niya na isang anak. Hindi yung tinatrato ka lang niyang kasangkapan para guminhawa ang buhay niya. Hindi ka ba napapagod sa ganong klaseng nanay? Anong hindi? Matagal na akong pagod, Manuel. Minsan nga, gusto ko na lang umalis sa amin Ang kaso, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Yan ang wag na wag mong gagawin. Mahirap ang buhay sa labas ng bahay. Pero napapagod na ako Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kay Mama. Tingnan mo nga, pati tayo, ginagawa niya ng issue. Oo nga Kung ano-ano pang pinagsasasabi sa ibang tao, na kesyo nilalandi kita. Wow baka ikaw ang lumalandi sa akin. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ka pogi, Manuel, no? Sus, sinabi mo na sa akin dati na pogi ako Kailan? Bah, may amnesia ka na yata Natigil ang pag-uusap namin nang mapansin naming nakalabas na kami ng baryo namin. Papasok na kami sa bungad ng gubat. Tara, bumalik na tayo. Gubat na to Bakit? Natatakot ka ba? Ako? Matatakot? Baka nakakalimutan mo na gumagala kami ni Papa palagi sa gubat kahit na gabi. Baka ikaw ang takot. Iwan kita dyan Tapos kakainin ka ng aswang. Oh. Aswang? May aswang ba dyan sa loob ng gubat? Ano ka ba? Biro lang. Tinatakot lang kita Wala namang aswang no? Maglalakad na sana kami paalis na makarinig kami ng tunog ng isang baboy ramo. Napalingon kami ulit sa bungad. Nakita naming nandoon ang isang baboy ramo na marahang naglalakad habang nakatingin sa amin. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaunting kaba noong mga sandaling yun. Yung baboy ramo kasi na yon ay kagayang-kagaya ng baboy ramo na sinubukan naming hulihin. Ligaya, sa likod ka. Bakit? Nangangagat ba yan? Kasi sa kilos niya, parang aatake na siya Takbo! Hindi nakagalaw si Ligaya ng mga sandaling yon dahil sa sobrang takot. Kaya ang ginawa ko, binuhat ko siya para makatakbo at makaalis kami roon. Pero yung baboy ramo, hinabol niya pa rin kami. Ang bilis niyang tumakbo. Buti na lang ay magaan lang si Ligaya kaya nakalayo kagad kami. Nakabalik kami ng baryo namin na karga-karga pa rin siya. Sa takot niya, parang ayaw na niyang bumitiw sa akin. Pero nanlaki ang mga mata namin nang mapansin naming nasa harapan na pala si Aling Olga. Kasama nito ang mga amiga niya na agad din namang umalis. Nanatiling nakatayo si Olga. Maya-maya pa, tumaas na rin ang kaliwang kilay niya. Madali ko namang binaba si Ligaya. Ayan bang hindi magkasintahan? Karga-karga ka ng lalaking yan? Ano bang sinasabi ko sa'yo, ha, Ligaya? Ma, nakakakamali kayo ng iniisip. Kinarga niya lang ako dahil merong humahabol sa amin na Hay naku, manahimik ka! Malandi! Meron akong irereto na ibang lalaki sa'yo. Matalino, gwapo, at may direksyon ng buhay. Kaya tigilan mo na yung paglalandi mo sa lalaking yan.
Dahil wala ka na mapapala dyan. Kargador lang yan sa pier. Mama naman. Ay nako, eto na naman tayo. Hoy, ikaw Manuel. Layuan mo ang anak ko ha. Wala akong pakialam kung magkaibigan lang kayo o hindi. Basta, layuan mo siya. Ay nako, bahala nga kayo. Ligaya, uwi na ako ha. Aba, bastos ka. Matapos mong kargahin ang anak ko na parang pagmamayari mo? Ginawa ko lang yon para makatakas kami kagad dun sa baboy ramo na humahabol sa amin. Naninigaw ka ba? Oo, Bakit naman kayo hahabulin ng baboy ramo ha? Wala namang baboy ramo rito sa baryo. sa gubat kasi yun galing, ma. Gubat? Anong ginagawa niyo sa gubat? May nangyari ba sa inyo doon? Mama naman, ano bang pinag-iisip mo? Ipapaalam ko ito sa papa mo. Ay nako, mauna na nga ako, Ligaya. Ang lala na ng utak ng nanay mo. Kahit mga doktor na eksperto, hindi magagamot yan eh. Kumakamot na lang ako sa ulot, naglakad na ring umalis. Hindi ko na pinansin si Aling Olga. Kahit sigaw siya ng sigaw habang tinatawag ako, dismayado kong umuwi sa amin. Ayos na sana ang paglalakad namin kung hindi talaga umepal yung baboy ramo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Mukhang wala ka sa mood ah. Galit ka ba kasi hindi kita natulungan sa pagluluto? Buang, di naman yun no. Ano ba nangyari? Kanina kasi, nabungangaan na naman ako ni Aling Olga. Nakakabanas lang. Ay, sira ulo talaga kahit kailan niya matandang yan. Huwag mo nang patulan pa. Isa pa, hindi naman talaga yung gumugulo sa isip ko eh. Ano bang naiisip mo? Ano bang nangyari talaga? Kanina kasi, nagpunta nga si Ligaya rito. Nagyaya ng maglakad-lakad. Nakarating kami sa bungad ng gubat. Tapos, may nakita kaming baboy ramo. Wala naman kami ginagawang masama pero bigla na lang niya kaming hinabol. Tingin ko, yun din yung baboy ramo na hinabol natin at sinubukan nating hulihin eh. Ano bang sabi ko sa'yo? Di ba marunong gumanti ang mga baboy ramo? Natatandaan nila mga taong gumagawa ng kasalanan sa kanila. Hindi eh. Hindi naman yun ang gumugulo sa isipan ko. Ano nga kasi? Hindi ko malunok-lunok nung kinakain kong dahil sa tagal mong tapusin yung kwento mo eh. Habang hinahabol niya kami kanina, paglingon ko, nawala na siya. Tapos, meron na ako naaninag na lalaking nakaubad sa gilid ng halamanan. Nakaubad? Paano nakaubad? Nakaubad? Walang suot na kahit na ano. Sinasabi mo bang naging tao yung baboy ramo? Hindi ko alam. Baka namalikmata lang ako. Noong bata ka pa, kung ano-anong nakikita mo na hindi ko naman nakikita. Baka naman nangyayari lang ulit yung nangyayari sa'yo nung bata ka. Ewan ko. Sana nga. Pinagpalagay ko na lang noon na baka guni-guni lang din talaga kung ano man ang nakita ko. Kinabukasan, naging abala na ako sa trabaho ko. Naipasok ko rin si Tonyo sa pier para kahit papaano meron siya pinagkakakitaan. Hindi siya sanay sa ganong uri ng trabaho dahil lumaki siyang nabibigay ang lahat ng gusto. May kaya kasi ang pamilya niya, lalong-lalo na sa angkan ng kanyang nanay. Nakakapagod tong trabaho mo, pre. Bakit parang hindi ka naman yata napapagod? Sanay na kasi ako, Tonyo. Ikaw, kung tatagal ka rito, masasanay ka rin naman. O ito, kainin mo itong itlog na nilaga. Pampalakas yan. Bilisan mo kumain ha. Kalahating oras lang ang break natin. Pre, matanong ko lang, ano ba talaga meron sa inyo ni Ligaya? Kasi kapag nakikita ko kayo magkasama, para talaga kayong may something eh. Magkaibigan nga lang talaga kami. Isa ka pang malisyoso eh. Hindi ganun yung nagiging dating sa mga tao, pre. Pero bagay naman kayo eh. Kaya nga isusuko ko na yung pagtingin ko sa kanya kasi alam kong ikaw ang mas karapat dapat. Magtigil ka nga. Para kang timang. Alam mo mabuti pa, sumama ka na lang sa amin ni Papa mamayang gabi. Mangangaso kami ulit. Target naming mamaya, baboy ramo. Hahanapin namin yung baboy ramo na munti ka na nating mahuli. Panglitsyon. Hindi ako makakasama eh. Bakit naman hindi? Wala ako sa mood eh. Parang mas kailangan ko magpahinga. Sus, natatakot ka lang kamo. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Di ako takot no. Takot ka.
Malamang takot ka sa aswang. Pambira ka. Hindi naman kasi totoo yun no? Hindi naman talaga ako natatakot. Tinapi ko na lang siya sa balikat at tinawanan. Mga ilang sandali lang ang nakalipas, natapos na rin ang break namin. Bumalik na rin kami sa trabaho. Mga bandang 5:00 na kami ng hapon natapos. Masakit ang katawan niya. Talagang kailangan niya makapagpahinga. Nakakapagod. Ang sakit ng katawan ko, pre. Di pag-uwi natin, magpahinga ka talaga. Uy, ano meron dun? O nga no, bakit ang daming tao? Tara pre, bilisan mo maglakad. Huy, chismoso ka talaga. Nilakihan na namin ang hakbang para mabilis kaming makalipat. Pagdating namin, nakita namin ang isang ali na umiiyak. Narinig na lang namin na inatake raw siya ng itim na baboy ramo. May sugat siya sa binti, dumudugo, pero buti na lang ay hindi malala. Nailigtas daw siya ng mga estudyanteng gumagala sa gilid ng ilog, kaya siya nakatakas. Baboy ramo? Ganun ba talaga yung kabangis? Dahil ba sa tangka nating paghuli sa baboy ramo kaya naging agresibo sila? Hindi kaya nagalit yung baboy ramo. Kaya ang gagawin nila, mag-aaklas sila sa mga tao. Baboy ramo kontra sa mga taong mapang-abuso. Para si Raulo. Tara na nga. Umuwi na lang kami sa bahay. Sinabi ko kay Papa ang tungkol sa nangyari sa babae. Maging siya ay nagulat din. Hindi naman daw kasi nagpupunta sa mga mataong lugar ang baboy ramo. Mailap siya sa tao. Yung ilog kung saan inatake ang ali, maraming tao roon. Palagi daw marami ang naglalaba. Isang malaking palaisipan para sa amin kung bakit gano'n na lamang ang pagiging aktibo ng mga baboy ramo. Samantalang noon, sobrang hirap nilang maaktuhan. Sigurado kang hindi ka sasama, Tonya. Hindi na po muna. Ang sakit po ng katawan ko lalo na likod ko. Ang bibigat pala kasi ng mga pinapasan sa pier. Ganyan naman talaga sa trabaho. Kasi wala naman trabahong madali Di bale, masasanay ka rin. O paano? Mauna na kami. Kumain ka na lang kapag nagutom ka Bandang 8:00, umalis na rin kami. Nung gabing yon, hindi ko alam kung bakit parang nababahala ako. Samantalang hindi naman ganun ang nararamdaman ko sa tuwing aalis kami para pumunta sa gubat. Napansin naman ako ni Papa. Kilalang kilala na kasi niya ako. Alam niya kung kailan ako nasa wisyo at kung kailan hindi. Nak, ayos ka lang ba? Po? Opo, ayos lang po ako, Pa. Bakit parang hindi? Bakit? Ano po bang itsura ng mukha ko? Malalim ang iniisip mo Ano ba yan? Hindi ko po alam, Pa. Basta, ayos lang naman ako. Ganito na lang. Pag-usapan na lang natin si Ligaya. Ho? Bakit naman si Ligaya? Anong meron? Sos, nak. Kilala kita. Lalaki rin naman ako. Kaya alam ko na meron kang pagtingin sa kanya noon pa. Ho? Naku, isa rin kayong may issue pa Sus, bagito ka pa sa pagtatago ng nararamdaman mo. Kilala kita. Noon pa, Manuel, crush mo na si Ligaya. Pero dahil sa nanay niyang bruha, pinipigilan mo lang. O di ba? Tingnan mo mukha mo, para kang nahihiya. Alisin niyo nga muna yung gasera sa mukha ko, Pa. Alam mo, wala namang masama kung may maramdaman ka sa isang babae na gaya ni Ligaya. Ang totoo niyan, boto ko sa kanya. Bakit ba hindi mo na lang sabihin kay Ligaya ang totoo? Kasi, tama naman si Aling Olga Walang mapapala sa akin si Ligaya. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, habang siya nakapagtapos at magkakaroon ng magandang trabaho. Yung mga sinabi ng nanay niya, totoo naman Wala siyang hindi naman yaman o perang sukatan ng pagmamahalan, Manuel. Nararamdaman kong gusto ka rin naman ni Ligaya At nakikita ko sa kanya na hindi siya gaya ng nanay niya na puro pera ang takbo ng utak. Anong gagawin ko? Hindi ko naman sinasabing magmadali ka, anak. Pero ang akin lang, huwag kang babagal-bagal. Kasi si Ligaya,
maganda at maabilidad na babae. Matalino. Kapag yan napunta sa bayan, babalik yan na maraming manliligaw. Kaya galaw-galaw ka rin anak, baka ka ma-stroke. Para sa akin, ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa mundo na may kaya mag-alaga sa kanya. Hindi naman halata na sobrang proud ka sa akin yan, no? Malamang anak kita eh. Kaya naman suportado kita palagi. Uy, ano yun? Napalingon kami ng sabay nang maramdaman namin na parabang merong tumakbo sa likuran namin. Inilawang kagad namin ang gilid ng puno pero wala naman kaming nakita. Baka guni-guni lang natin pa. Hindi, meron talaga akong naramdaman eh. May tumakbo. May ibang tao rito? Muli naming sinuyod ng tingin ng paligid. Wala naman kaming nakikitang ibang tao. Nang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad, bigla na lamang kaming nakarinig ng tunog ng baboy ramo. Pa, baboy ramo yun ah. Swerte, hindi na tayo mahihirapang maganap. Masaya naming inihanda ang gamit naming panghuli. Dahan-dahan kaming naglakad kung saan nagmumula ang aming naririnig. Habang hawak ang tigi-isang itak, narinig namin na palakas ng palakas ang angil ng baboy ramo. Para siyang nagagalit. Hindi nga nagtagal, bigla na lang lumabas ang baboy ramo sa likuran namin. Tumakbo siya papunta sa akin. Buti na lang ay nakatalon ako. Mabangis siya. Para siyang nagwawala at parang galit sa amin. Siya ang baboy ramo na gusto nating mahuli nitong nakaraan. Gumaganti na siya. Umanda ka ngayong baboy ramo ka. Nakatingin lang sa amin ang baboy ramo. Sa paraan ng pagtitig niya sa amin, para talaga siyang tao rin kung mag-isip. Parang alam niya kaagad kung anong gagawin namin. Maya-maya pa, bigla na naman siyang umatake. Kakagatin na sana niya ako pero bigla na lang humarang si Papa at agad niyang hinataw ng itak ang baboy ramo. Tinamaan yun sa katawan. Nagmamadaling tumakbo papunta sa puno ng mangga. Pa, paldo na naman. Mamaya ka na magdiwang kapag nahuli na natin. Marahan kaming nagtungo sa likuran ng puno, pero hindi na namin nakita roon ang baboy ramo. Tanging ang bakas ng dugo na lang ang naiwan. Uy, nasan yun? Hindi na makakaalis yun. May tama na yun eh. Ano kaya nangyari? Pa, sa likod! Tinulak ko ang papa ko nang makitang may isang lalaki na hubutubad na bigla na lang lumitaw mula sa itaas ng puno. Dinambahan niya ako. Napamura na lang ako nang makita ko ng harapan ng mukha niya. Hindi siya normal. Hindi siya gaya ng tao na may normal na mukha. Nakakatakot, nakakakilabot, nakakapanindig balahibo. Doon ko napagtanto na ang lalaking yon ay isa palang halimaw. Buwisit ka! Tinaga ni Papa ang lalaki pero nakailag yon. Ang pinagtataka lang namin, bakit meron siyang sugat sa likod niya hindi naman siya tinamaan. Pa, tinamaan mo? Hindi ko tinamaan. Bakit may hiwa sa likod? Hindi ko rin alam eh. Pa, hindi kaya yung lalaking yan yung baboy ramo? Nagkatinginan kami ng tatay ko. Kahit na hindi kami naniniwala sa mga ganoong pangyayari, noong mga sandaling yun ay parang unti-unti kaming nakukumbinsi. Nagsimula na akong mangamba. Nakiramdam ako. Hindi na magandang nangyayari sa mga sumunod na senaryo. Pero nakita ko si Papa. Kalmado, parang hindi man lang siya nakakaramdam ng kahit na kaunting takot. Nak, maganda ka. Tutudasin natin to. Kasi kung hindi, baka tayo tudasin ang halimaw na yan. Pumorma na kami ni Papa. Hindi na nakatiis ang nilalang. Nagmamadali na itong makalapit sa amin. Lumundag na naman siya ng mataas. Pagbagsak niya, tinaga namin siya ng sabay. Tinamaan ni Papa ang nilalang sa tiyan. Habang ako naman ang nakatama sa leeg. Agad na bumagsak ang lalaki sa lapag. Unti-unti itong nagbago ng anyo bilang baboy ramo. Lintik, totoo pala talaga ang aswang. Aswang? Hindi na nakapagsalita ang tatay ko nang may marinig pa kami mga angil na nagmumula sa paligid. Nagmamadali na kaming umalis doon. Pero sa kasamaang palad, hindi na kami nakabalik sa unang daan na tinahak namin. Sa madaling sabi, ibang direksyon na ang aming tinahak.
napalayo na kami ng napalayo. Matakasan lang namin ang baboy ramo at ang mga halimaw. Wala na kaming pakialam kahit sa dulo pa kami ng mundo makarating. Nang magkaroon ng tamang pagkakataon, nagpahinga na muna kami dahil pareho na kaming hinihingal. Pa, ayos ka lang? Nakakahinga ka ba na maayos? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Pa, totoo sinasabi ni Tonyo. Totoo nga ang mga aswang. Anong gagawin natin ngayon? Makakabalik pa kaya tayo? Oo, makakabalik tayo. Tiwala lang. Ibig sabihin pala, yung baboy ramo na humahabol sa amin ni Ligaya at yung baboy ramo na muntikan na nating mahuli, hindi pala talaga siya hayop. Isang halimaw, isang aswang. Ngayon napatunayan na natin na totoo ang mga nilalang na yon. Kailangan na muna nating hindi na muna magpunta sa gubat pagkatapos nito. Habang nagpapahinga kami ni Papa, nakarinig na naman kami ng kaluskos. Wala na kaming sinayang na sandali. Pasimple na naming nilisan ang lugar na yon. Dahil sa halos isang oras na paglalakad, hindi na namin namalaya na meron na pala kaming napasok na baryo. Sa unang tingin, mukha lang siyang normal na baryo ng mga tao. Pero meron kaming napansin sa mga naroon. Matutulis sa mga tenga nila kahit mukha silang mga tao. Pa, lalapit ba tayo? Kinakabahan ako eh. Nakakatakot. Baka mamaya mga halimaw din ng mga yan. Diyos ko, paano ba tayo dito napadpad? Kailangan natin makapag-isip kung saan man mas magandang dumaan. Nandito na tayo sa loob ng baryo nila. Baka makita nila tayo at magtaka kung sino tayo. Sinasabayan ko na rin ang pagdarasal ang pananatili namin noon. Makailang ulit akong humingi ng tulong sa Panginoon. Aminin ko man o hindi, talagang namamayani na rin ang kaba sa sistema ko noon. Hindi ko inakala na darating ang sandaling yun sa amin. Ang malagay sa isang sitwasyon na kahit kailan hindi namin naisip na mangyayari. Kabadong-kabado kami noon. Para kaming natrap sa lugar dahil sakalang namin napansin ang mga naroon ay hindi mga pangkaraniwan. Nakita kasi namin na yung mga dumadaan ay parang may mga kaliskis ang katawan. Maitim at kulubot din ang balat. Noong mga sandaling yon, parang kinain ko na ang sinabi ko na hindi kailanman magiging totoo ang mga nilalang na aswang. Dahil nasa harapan na namin mismo ang patunay. Ibig sabihin, itong lugar na ito lungga ng mga aswang. Walang iya. Paano naman tayo makakalis dito kung pwede nila tayo makita? Iniisip ko nga rin paano kung yung napatay natin baboy ramo kanina, kasama ng mga nilalang na nandyan? Kung ganon, mas lalong hindi nila tayo dapat makita. Kasi pagbabayarin nila tayo sa ginawa natin. Napalunok na lang kami ng laway dahil sa kaba. Tempting kaming nagdasal sa kinalalagyan namin na sana walang makakita sa amin doon. Hindi na namin alam kung gaano na kami katagal pinapapak ng mga lamok doon. Nang sumilip kami, napansin namin na nagpunta na sa isang direksyon ng mga aswang. May nagtawag kasi sa kanila. Hindi namin alam ang gagawin nila. Pero sinamantala na namin ang pagkakataon para makaalis sa kinalalagyan namin. Kailangan natin bilisan habang hindi pa sila nakatingin. Bilis, anak! Ikaw ang mabagal, Bilisan nyo! Malalaking hakbang na ang ginawa namin makaalis lang doon. Ilang minuto lang ang nakalipas, tuluyan na nga kaming nakalayo. Pero hindi pa rin kami naging kampante. Dahil habang nasa kagubatan pa kami, pakiramdam namin ay mailap pa ang kaligtasan namin para sa aming magama. Kaya naman, walang humpay kaming naglakad at tumakbo. Nang makaramdam ng hingal ang tatay ko, ay gumilid na lamang kami at nagtago sa puno ng balete. Konting tiis na lang makakalis na rin tayo dito sa gubat na to. Ay nako, sumasakit nga ang paa ko Sabayan pa ng hingal. Ang tanda ko na kasi. Buhatin na lang kaya kita. Wag na, mas lalo naman tayong babagal kapag binuhat mo ko. Sigurado po ba kayo? Ang bagal mo na kaya? Iwan mo na lang kaya ako. Diyos ko, hindi naman pwede yun. Sige na, magpahinga na muna kayo. Bumuntong hininga na lang ako. Pagtingin-tingin pa ako sa paligid para bantayan kung sinong aswang ang nakakita o nakasunod sa amin. Nang makapagpahinga na ang tatay ko, ay balik na kami ulit sa paglalakad.
Habang hinahatak namin ang daan, ay hindi ko maiwasang hindi kabahan. Inalalayan ko kasi ang tatay ko dahil masakit na talaga ang paa niya. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng kagubatan. Sakto naman din na napadaan ng isang truck at nagawa naman namin itong pakiusapan. Sumakay kami sa likod at naibaba mismo sa harapan ng aming baryo. Doon lang namin napagtanto na talaga palang ang layo ng narating namin. Pampihirang buhay to, oo. Mabuti na lang at nakabalik na rin tayo ng ligtas. Sabihin ba natin kay Tonyo mga nangyari? Oo, total naniniwala naman siya sa mga aswang, di ba? Binuksan namin ang pinto. Pagsilip namin kay Tonyo sa taas, masarap ang tulog niya. Humihilig pa na akala mo tunog ng karera ng sasakyan. Natulala na lang ako na makahiga na ako sa kama ko. Napatingin sa kisame. Kapag binabalikan ko ang mga nangyari at ang mga natuklasan namin ni Papa, kusang nagtitindigan ng mga balahibo ko. Makalipas ang ilang araw, wala kaming pinagsabihan ni Papa tungkol sa nangyari. Tanging si Tonyo ang nakakaalam. Ayaw rin naman namin na kumalat yun sa lugar namin. Kasi kapag nangyari yun, baka malaman din ng mga aswang na kami ang nakaalam ng kanilang lugar. Isang hapon, nakita ko si Ligaya. Meron siyang daladalang maliit na timba. Akala ko nung una ay mag-iigib siya sa ilog, kaya agad ko naman siyang nilapitan para sana tulungan. Oh, anong gagawin mo? Pupunta sa gubat, kukuha ng dahon ng bayabas. Nasugatan kasi yung paa ng aso namin. Lalanggasin ko lang. Gusto mo ba samahan kita? Pwede ba? Ewan ko sa'yo. Nanay mo lang naman ang palaging gigil na gigil eh. Halika na. Samahan mo ako para may kakwentuhan naman ako. Pa, Tonyo, sasamahan ko lang si Ligaya na kumuha ng dahon ng bayabas ha. Biglang tumango si Papa. Inabot niya sa akin ang itak na pinagtaka naman ni Ligaya. Nak, dali mo to. Mahirap na. Baka mamaya may makita pa kayong aswang doon. Oh, para saan ang itak? Pantabas sa mga nakaharang na sanga sa daraanan natin. Tara na. Naglakad na rin kami ni Ligaya. Mabuti na lang at wala sa bayo namin si Olga, kaya walang pipigil sa amin. Ang kaso nga lang, ang daming mga matang nakatingin sa amin. Karamihan sa kanila ay puro tsismosa. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang kagubatan. Simulan na namin ang paghahanap ng bayabas habang nagkukwentuhan kami. Manuel, matanong ko lang. Bakit wala ka pang girlfriend? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang, para lang meron tayo mapag-usapan. Pues, wala naman akong girlfriend kasi. Ha? Anong klaseng sagot yan? Yun nga ang sagot ko. Di sige. Ikaw, bakit wala ka pang boyfriend? Kasi ang tagal lang hinihintay ko eh. Meron ka na palang hinihintay? Oo, matagal ko na siyang hinihintay. Manhid eh, ang tagal kumilos. Hindi yata makahalata. Bakit hindi na lang ikaw yung magsabi sa kanya? Ha? Ano kasi ni swerte? Bakit ako ang unang magsasalita? Ako ang babae, no? Ano naman kung babae ka? Pareho lang naman kayong tao. Basta, hindi ako ang unang magsasabi sa kanya. Hihintayin ko siya kung lalapitan niya ako at liligawan. Kahit kailan. Nagtaka ako nang biglang tumigil sa pananalita ang kasama kong si Ligaya. Namumutla ang mukha niya. Para siyang nakakita ng aswang sa kung paano siya tumigil sa likuran ko. Maraan akong lumingon. Agad kong hinila si Ligaya nang meron kaming makitang baboy ramo sa hindi kalayuan. Hindi yung kasing laki ng baboy ramo na napatay namin ni Papa. Mas maliit siya, parang biik pa lang. Manuel, may baboy ramo na naman. Baka umatake na naman yan sa atin eh. Ang unang pumasok sa isipan ko, baka ang baboy ramo na yon ay isa ring aswang. Kagaya lang din ng unang baboy ramo na humabol sa amin. Pinapunta ko si Ligaya sa likuran ko. Mabuti na lang talaga at nabigyan ako ni Papa ng itak para gawin pang proteksyon. Sige, lumapit ka. Tudas ka talaga. Uy,
Lalabanan mo talaga? Oo, kaysa tayo masaktan niya, uunahan na natin siya. Hoy, hayop lang yan. Huwag mo nang patulan. Tumakbo na lang tayo. Takbo na naman. Wag, kailangan patunayan natin sa baboy ramo na yan na hindi tayo matatakot sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi nagtagal, nakita na naming naglalakad na ang baboy ramo. Nababahala na ako nang makitang tumatakbo siya ng mabilis. Hindi na ako nagdalawang isip na harapin ang maliit na baboy ramo na yon. Bago pa man siya makalapit, nagawa ko na siyang tagain. Tinamaan ko ang baboy ramo sa katawan. Pagkatapos, napatigil siya sa paglapit at kami naman ay umatras ng kaunti. Naku, napatay mo yata. Huwag ka maawa dyan, hindi mo lang alam kung ano yan. Biglang nanghina ang baboy ramo. Hanggang sa tuluyan na nga itong napahiga sa lapag. Aalis na sana kami noon, pero parehong nakita ng mata namin kung papaanong nagbagong anyo ng baboy ramo. Naging maliit na tao ito, pero mahaba ang tenga. Kulubot din ang muka. Mahaba ang kuko at may mga kaliskis sa bandang panga. Diyos ko, Manuel. Nakapatay ka ng bata. Hindi yan basta bata lang. Isa yang aswang. Aswang? Sigurado ka ba? Oo, aswang yan. Hindi itong unang pagkakataon na meron ako nakitang ganyan. Yung baboy ramo na humahabol sa atin ay aswang din. Ha? Seryoso ka ba sa mga sinabi mo? Oo, sa katunayan, napatay namin ni Papa yung aswang na nakalaban namin sa gubat eh. Kaya huwag ka nalang maingay na sinabi ko ito sa'yo. Kasi wala kaming pinagsabihan nito eh. Ikaw lang at si Tonyo. Bakit hindi natin sabihin sa iba pa para matugis sa mga nilalang na yon? Delikado eh. Kapag nalaman ng iba at kumalat, malalagay sa panganib ang buhay namin. Dahil baka malaman din ng mga aswang ang nakakaalam ng pinaglulunggaan nila. Alam niyo kung nasaan na mas maraming aswang? Oo, aksidente naming napuntahan matapos naming mapatay yung isang aswang. Marami sila ron. Kahit na nananahimik sila sa lugar nila, nararamdaman ko na meron silang binabalak. Nakakatakot, nakakakilabot. Kaya umalis na tayo rito. Halika na. Hinawakan ko na siya sa kamay at dali-dali na rin naming nilisan ang lugar na yon. Nang makabalik na kami sa baryo, nakahinga na rin kami na maluwag. Pawis na pawis kaming dalawa. Nakatingin pa sa amin ng ibang tsismosa. Para bang iniisip nila na meron kaming ginagawang kababalaghan. Hindi na lang namin sila pinansin. Hinatid ko si Ligaya sa kanila. Sa kasamaang palad, naroon na pala ang nanay niyang si Aling Olga. Malapit pa lang kami ay nakatanaw na siya. At nang nakalapit na, nagpaulan na naman siya ng mga salita. Ano naman ang ibig sabihin nito, Ligaya? Di ba sinabi na kitang huwag na huwag kang lalapit sa lalaking ito? Ma, hinatid niya lang naman ako. Ano bang masama doon? Hinatid? Bakit? Wala ka bang sariling paa para maglakad ka mag-isa? Meron, pero bawal ba akong ihatid ng kaibigan ko? Huwag na po kayo mag-alala. Sinabi ko na kay Ligaya na kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan. Kinindutan ko si Ligaya para sabihing hindi totoong sinabi ko. Ang nanay niya ay para bang nagulat. Hindi niya siguro inaasahan na sasabihin ko yon. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita ng kung ano-ano. Naglakad na rin ako paalis at hindi na rin ako lumingon pa. Pag uwi ko sa amin, kinuwento ko kagad kay Papa at Tonyo ang nangyari. Maging ang tatay ko ay natakot din. Habang tumatagal kasi, parang dumarami ang mga baboy ramo sa kagubatan na malapit lang din sa amin. At ang nakakatakot pa ron, ang mga baboy ramo na yon ay mga aswang. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin noon. Nagtatalong utak namin kung dapat na ba naming ipaalam sa iba ang tungkol sa mga aswang. Pero dahil na rin sa panganib na maaring idulot nito sa amin, mas pinili naming manahimik na lamang. Nagdaan pa ang mga araw. Balik kami sa trabaho. Si Papa naman ay naging abala na rin dahil marami ang nagpapagawa sa kanya ng makina. Hindi na rin kami muna nangaso sa gubat bilang pag-iingat na rin sa maaring paglitaw ng mga aswang. Pre, tungkol dun sa aswang, tingin mo, gaano kaya sila karami? Bakit mo ba inaalam? Kahit na isang aswang lang, hindi mo naman kakayanin eh.
Tinatanong ko lang naman. Naiwagaan kasi ako kung paano sila dumarami at kung paano sila nakakagawa ng sariling lugar nila nang hindi nalalaman ng ibang tao. Basta, marami sila. Hindi siguro bababa ng 40 ang aswang. Buti nga pakunti-kunti lang ang lumalapit sa lugar natin eh. Ang kinatatakot namin ni Papa, paano kung mapasyal sila sa atin? Marami ang pwedeng mapahamak. Kaya nga dapat, alam ng mga taga sa atin na maaaring bantayin sa buhay nila dahil sa mga aswang na yan. Hindi rin ganun kadali, pre. Wala naman tayong alam kung anong kayang gawin ng mga aswang eh. Kaya hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Isipin mo pwedeng kami ni Papa ang una nilang harapin kapag maraming nakaalam na nabubuhay sila. Napapailing na lang si Tonyo. Maya-maya pa, natapos na rin ang oras ng trabaho namin. Walang masakyan ng hapon na yon. Lahat kasi ng mga tricycle driver nagkaroon ng protesta sa bayan. May tinatayo kasing bagong terminal na kung saan hindi sila maaaring makapila doon. Wala kaming nagawa kundi ang maglakad na lang. Malayo-layo na ang pier sa amin kaya gagabihin na kami ng uwi ng oras na yon. Habang naglalakad kami, meron kaming napansin na ilang tao na pumasok sa mga halamanan. Nagtaka kami kung meron bang daan doon. Samantalang ang nakita lang naman namin doon ay mga halaman at mga natataasang puno. Hindi namin yung pinapansin. Nilagpasan lang kami, pero napalingon na lang kami nang makarinig kami ng sigaw. Nakita na lang namin na yung kasabay naming naglalakad sa likod, hinihila na siya papasok dun sa halamanan. Gagi! Pre, ano yan? Magtago ka sa silid. Ha? Bakit? Hindi mo ba nakita? Ang papangit ng mukha nila. Masyado ka naman panglait. Sira ulo. Ang ibig kong sabihin, aswang ang mga yun. May mga aswang nang nagpaparamdam dito sa atin. Nang sabihin ko yon, ay agad na bumakas ang kilabot sa mukha ni Tonyo. Nagtago kami sa gilid. Maya-maya lang, hindi na namin narinig ang lalaking sumisigaw. Pakiramdam namin, wala na siya. Palagay namin ay pinatay na siya ng mga aswang. Pre, hapon pa lang Bakit nagpapakita agad sila? Aba, ewan ko. Bakit akong tinatanong mong buang ka? Kung tulungan natin yung lalaki. Uy, nag-iisip ka ba? Kawawa nga, pre. Kapag sumunod tayo ron, mapapahamak din tayo. Uy! Biglang tumakbo si Tonyo palabas ng pinagtataguan namin. Pumunta siya sa kung saan sinuot ang lalaking hinilan ng mga aswang. Ngunit hindi naman siya pumayag. Pinabayaan lang niya kahit alam kong siguradong sinundan ko na lang din siya. Tumakbo ko papunta roon. Mabuti na lang at naabutan ko pa si Tonyo. Pero nasa loob na kami nakagubatan nun. Kinakabahan ako lalo dahil ilang oras na lang sasapit na ang gabi. Uy! Bumalik na tayo! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Alam ko ginagawa ko, pre! Tutulungan ko yung lalaki. Hindi kaya ng konsyensya ko na isiping mamamatay siya pero wala akong ginawa. Hindi mo kasi naiintindihan, pre. Aswang ang mga yun. Wala kang magagawa sa kanila. Ano? Hayaan ko na lang na wala akong gawin? Di gawin mo para mamatay ka. Yun ang gusto mo, di ba? Di gawin mo. Sundan mo na sila. Gusto mo maging bayani? Di gawin mo. Dahil naramdaman niyang parang naiinis na rin ako. Para siyang natauhan. Napapakamot na lang siya sa ulo. Tinapi ko naman siya ng malakas sa balikat. Naintindihan kita. Pero sana maintindihan mo rin na may mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin na wala kang magagawa. Naawa lang kasi ako sa tao, pre. Alam ko, pero kung pipilitin mo makatulong, para ka lang ding tumalon sa kumukulong mantika. Tara na, bumalik na tayo bago pa tayo makita ng mga aswang dito. Teka. O bakit na naman? Alam mo ba ang daan pabalik? Di ba dito tayo dumaan kanina? Hindi. Dito yata sa kaliwa. Baliw, kanan yun. Kanan ba? Alam ko talaga kaliwa Ay naku, kumanan na nga tayo. Tara na. Sinunod namin kung ano ang sinasabi ko. Dumaan kami sa kanan, pero mas lalo lang kaming naligaw. Hanggang sa hindi na namin nalaman ang daan pabalik.
Lakad lang kami ng lakad. Dumidilim na ang paligid. Malapit nang gumabi pero hindi pa rin kami nakakaalis sa gubat. Ikaw kasi, kung saan ako maliwa tayo, baka nakalis na tayo rito. Tingnan mo naman ang nangyari mas lalo na yata tayong naligaw eh. Oo na, kasalanan ko na. Ikaw naman din may kasalanan ka rin eh. Kung hindi ka sana pumunta dito sa gubat, di sana hindi kita sinundan. Di sana nakauwi na tayo. At ako pa talagang sinisisi mo ngayon. Bakit? Shh! Huwag ka muna maingay. Biglang tinakpan ni Tonyo ang bibig ko. Pinilit niya akong umupo. Pagtingin namin, may matandang babae na naglalakad. Akala ko tao lang yun. Pero ayon kay Tonyo, nakita niya mukha na matanda na kulubot-kulubot na raw. Taimtim lang kaming nagdasal noon na sana hindi niya kami makita. Ang kaso nga lang, sadyang malas kami sa mga sandaling yon. Nakalagpas na yung matandang babae pero nagtaka kami kung bakit siya biglang tumigil. Bigla siyang lumingon sa kinaroroonan namin. Doon na niya kami nakita. Nagkatinginan pa kami sandali. Nang maramdaman namin na lalapit na siya sa amin, nagmamadali na kaming tumakbo. Naghihilahan pa kami ni Tonyo ng damit habang parang pusang natataranta. Paglingon namin, nakita namin na matandang babae na parabang walang rayuma kung tumakbo. Walang ya, bakit ang bilis ng matandang yun? Ha? Makakalapit na ba siya sa atin? Oo, kaya bilisan mo, anak ng... Dahil sa katangahan ni Tonyo, napatid siya sa nakalitaw na ugat ng puno. Wala akong magawa kundi ang balikan siya. Hindi ko rin naman kasi siya pwedeng iwan na lang. Tinulungan ko siyang tumayo, pero nakalapit na sa amin ang aswang na yon. Akmang dadakmaynan niya kami, pero naggulat ako sa ginawa ni Tonyo. Binigyan niya ng malakas na suntok sa panga ang matandang aswang. Dahil sa ginawa niya, nakaramdam yon ng pagkahilo, pero mabilis namang itong nakarecover. Umangil, nanlisik ang mga mata. Sa puntong yon, nagawa na niya kaming hawakan. Dinakma niya ako. Dinikit niya sa akin ang katawan ng puno. Akmang kakagatin na niya ako nang biglang may tumagos na palaso sa noon nito. Agad namang namatay ang matandang aswang. Paglingon namin, nakita namin ang isang lalaki na parang kasing idaran lang namin. Wala siyang damit pang itaas. Maganda ang pangangatawan at maraming tattoo. Itsura pa lang niya, masasabi ko na agad na sa bundok yun naninirahan. Maraming salamat sa ginawa mo. Kung hindi ka dumating, baka wala na kami ng kaibigan ko. Teka, sino ka? Bakit ang galing mo umatras? Lindo, yun ang pangalan ko. Isang manunugis. Ha? Manunugis? Ano yun? Tungkulin ko ang pangalagaan ng kagubatan. At kasama sa tungkulin na yon ay patayin ang mga gumugulo rito. Kagaya na lang ng mga aswang. Ibig sabihin, pumapas lang ka rin talaga ng aswang? Ito talaga ginagawa mo? Oo. Kung ganon, ituturo namin sa'yo kung nasa ng lungga nila. Alam ko na kung saan. Bakit hindi mo pa sila puntahan para tugisin? Dahil naghihintay pa ako ng tamang pagkakataon. Pagkakataon na ano? Umuwi na tayo sa inyo. Hindi kayo bubuhayin ng mga aswang na makikita ninyo. Mukha pa naman kayo mga walang kayang gawin para sa sarili ninyo. Teka lang, pwede bang samahan mo kaming makalabas sa gubat na ito? Kanina pa kasi kami naliligaw eh. Oo nga, samaan mo kami. Ikaw may alam, di ba? Huling pabor na lang. Hindi talaga namin alam kung paano kami makakaalis dito eh. Sige, sumunod kayo sa akin. Nauna nang naglakad ang lalaki. Para siyang hulog ng langit para sa amin. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na talaga kami nakalabas ng kagubatan. Tahimik lang siya habang tinatahak namin ang madilim na daan ng kagubatan. Ilang sandali pa, hindi na nakatiis pa si Tonyo. Binasag na rin niya ang katahimikan. Anong pangalan mo? Sinabi ko na kanina. Lindo ang pangalan niya. Sabihin mo nga, matagal mo na bang alam na merong aswang dito sa Sorsogon? Hindi naman nawala ng aswang dito eh. Sadyang wala lang talagang may kakayahang labanan sila. Ikaw, ano pa bang hinihintay mong pagkakataon? Ang anting-anting. Anting-anting? Yung sinusot sa katawan? Ano namang meron dun? Basta, kailangan ko yun para malabanan ng mga aswang.
Sa dami nila, hindi ko sila kakayanin. Kahit pa kasama ko yung buong angkan ko. Totoo ba kasi ang anting-anting na yan? Nasaan ba yung anting-anting na yan? Nasa bahay. Oh, yun naman pala eh. Pero hindi pa siya gumagana eh. Nawalan siya ng bisa nung mamatay ang lolo ko. Kailan naman babalik ang bisa? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga paunti-unti lang yung pinapatay kong aswang kasi hindi ko naman sila kakayaning lahat. Yung mga aswang, palapit na sila ng palapit sa lugar namin. Itong nakaraan, meron kaming napatay na baboy ramo. Aswang pala mga yon. Yung isang baboy ramo, maliit. Batang aswang. Kung nagawa mong makapas lang ng aswang, ibig sabihin lang nun, may potential ka rin na maging gaya ko. Pero ayoko eh, napakadelikado. Tama yan. Huwag mong pasukin ang isang bagay kung wala kang lakas ng loob. Ang gusto ko lang naman, maging ligtas kami. At ang lugar namin kasi nararamdaman ko, anumang oras, hindi sila dumarating sa amin na para manggulo. Ibigay niyo sa akin ang address ng bahay ninyo at pupuntahan ko kayo. Kung totoo maraming aswang na napapadaan doon, kailangang nandun ako palagi. Ha? Anong ibig mo sabihin? Pinatay ang anak ko. Masyado ba siyang bata para mawala sa mundong ito? Anong sinabi mo? Pinatay ang anak ko? Masyado ba siyang bata para mawala sa mundong ito? Napayuko kami nang marinig ang malakas at galit na boses na yon. Nang maglakad kami ng paunti-unti at sumilip, doon na namin nasiguro ang grupo ng lalaki na pinamumunuan ng isang matanda na puti na ang buhok. Walang iya sila. Pagbabayari ko sila sa ginawa nilang pagpaslang sa kaisa-isa kong anak. Pagbabayari ko mga taong yon. Matitikman nila ang galit ng hari ng mga aswang. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang umalis. Nakahinga na rin kami na maluwag. Nang masiguro namin na wala na nga sila. Mga aswang din pala mga yon? Oo, pero tama lang na hindi natin sila kinalaban. Hindi natin sila kakayanin. Ang isa sa kanila, hari ng mga aswang. Ibig sabihin nun, nasabi mo kanina na may napas lang kang aswang na bata? Oo napas lang ko nga yun. Malaki ang tsansa na prinsipe ng mga aswang ang napas lang mo. Ha? Ano? Prinsipe ng mga aswang? Ibig sabihin, yung matanda kanina, anak niya yung nakalaban nitong si Manuel? Dahil sa ideyang yon, nakaramdam na ako ng matinding kaba. Nag-alala ko noon para sa kaligtasan namin. Hindi ko alam kung ano ang una kong iisipin. Ngayong nalaman ko na baka ako nakapatay sa anak ng hari ng aswang. Sigurado kasing nasa peligro ng malala ang buhay namin ng tatay ko. At maging ang buhay na rin ni Ligaya. Nanlamig ang palad ko. Pinagpawisan ako ng kahit na malamig naman ang klima noon sa mga sandaling yon. Matinding galit ang inaghihintay sa inyo. Lalong-lalo ka na. Hindi basta-basta magagalit ang mga aswang. Lalong-lalo na kung merong mahal sa buhay ang nawawala sa kanila. Tinatakot mo pa tong kaibigan ko eh. Hindi ko siya tinatakot. Sinasabi ko lang ang mga maaaring mangyari. Naging tahimik na ako sa mga sumunod na sandali. Maya-maya lang naman ay nakarating na rin kami sa kalsada. Binigay na namin sa lalaking yon ang address kung saan kami nakatira. Nagtiwala kami sa kanya kahit na hindi namin siya kilala. Nakabalik naman kami sa bahay. Tulala ko noon, balisa. Napansin naman yun kagad ni Papa dahil kilala niya ako kapag darating ako. Palagi akong sumasalubong sa kanya. O anak, ano nangyari? Tonya, ano bang problema? Bakit ganyan yung si Manuel? Mang Elias, yung napatay palang aswang ni Manuel, prinsipe pala ng mga aswang eh. Nalaman namin. Kasi nga, narinig namin yung hari ng aswang na galit ng malaman ng balita. Nasa gubat kasi kami kanina. Ha? Anong ginagawa niyo sa gubat? At sigurado ba kayong hari ng aswang yon? May nakasagupa kaming aswang sa gubat pa eh. Matandang babae, pero hindi namin kinaya. Buti na lang may dumating para iligtas kami. Isang lalaki, Lindo ang pangalan. Nagpakilala siya bilang manunugis, taong pumapatay ng aswang. Siya ang nagkumpirma nang narinig naming nagsalita ang matandang babae. Hari talaga ng mga aswang. Ibig bang sabihin lang nito, mas lalong nasa panganib ang buhay natin. Tutugisin ako ng mga aswang
At kapag nalaman nilang ako ang pumaslang sa prinsipe ng mga aswang, hindi nila ako bubuhayin. Ay, Diyos ko po, Panginoon! Para wag po kayo mag-alala, yung nakilala namin si Lindo, tutulungan niya tayo, pupunta siya rito. Napailamos na lang sa sariling mukha si Papa. Ramdam ko ang stress niya. Nahiya naman ako dahil nagkaroon pa kami ng matinding problema. Pero sa kabilang banda, hindi ko naman yung pinagsisisihan. Wala akong naramdamang pagsisisi dahil si Ligaya ang iniligtas ko noon. Kinabukasan, kaaga-aga pa lang ay dumating na kagad si Lindo. Meron siyang mga daladalang gamit. Akala ko nga noon, meron siyang kakilala sa lugar namin. Pero wala, kami lang ang kilala niya. O Lindo, bakit ka nandito? Hindi ba kailangan nyo ng tulong? Ako naman, kailangan ko na matutuluyan. Nako, masikip na. Bawal nang tulugan yung kwarto ng mama niya kasi baka multuin ka. Kung wala ako matutuluyan, sobrang hirap ng gagawin kong tulong sa inyo. Kasi ang layo ko. Baka hindi ako makaabot kapag nangailangan na kayo ng tulong. Kaya kung pwede, titira na muna ako rito habang may mga aswang pang gumagala-gala. Hindi na kayo talo. Mapoprotektahan ko kayo sa banta ng mga aswang. Nagkatinginan kami ng papa ko. Sabay tango. Pumayag kami sa gusto ng lalaking yon. Hindi rin namin maintindihan kung bakit ganun na lang ang tiwala namin sa kanya. Magaan din naman kasi ang pakiramdam namin sa kanya kahit na hindi namin siya lubos na kilala. Pinapasok namin si Lindo dahil wala ng bakanting kwarto, magkakasama na sila ni Tonyo. Ikaw ba? Meron ka pang mga magulang? Meron po. Nasaan? Nasa bahay. Hindi ba sila magagalit na wala ka ron? Alam naman nila ang pagiging manunugis kailangan paalis-alis sa lugar. Sige. Kumain na tayo. Hindi na kinausap ni Papa si Lindo dahil matipid din naman yung sumagot. Makalipas ang ilang sandali, sumapit na rin ang kinahapunan. Muli namin binalikan ng lugar kung saan napaslang ko ang prinsipe ng mga aswang pero nagtaka kami nang wala na roon ang bakas na kamatayan niya. Hinala namin baka kinuha na yon ng mga kapwa nila aswang. Naglibot-libot pa kami. Kinakabahan ako. Sa katunayan, ayaw ko talagang sumama noon dahil natatakot ako na baka makasalubong namin ang mga aswang. Pero iniisip ko na lang na kailangan ko masanay. Kapag meron tayong nakitang aswang, kung hindi rin sila lalagpas ng 3, pwede natin silang palagan. Kailangan ba talaga na hinahanap natin sila? Di ba mas maganda kung mananahimik na lang tayo? Pero hindi naman nila alam kung sino pumatay sa prinsipe, di ba? Kung hihintayin mo lang na malaman nila, malaking tsansa na mas malala ang gulo. Kaya nga kailangan ninyong akong tulungan para maagapan natin. Tanong lang, pinag-iisipan niyo ba ako na masama kasi hindi niyo pa naman ako ganong kilala? Uy, hindi ah. Mas maganda ng malinaw. Nung hapon na yon, wala namang kaming napala. Wala kaming nakitang aswang o kahit na mga bakas man lang. Kaya bandang 6:00, umuwi na rin kami. Sakto naman na nagluluto na si Papa ng panghapunan namin. Papasok na sana kami ng bahay nang biglang dumating naman si Ligaya. May daladala na naman siyang pinya. Nakita ko na lang si Lindo na nakatingin kay Ligaya. Nakanganga, natulala. Nako, pati ikaw nahuhumaling rin. Hindi ka pwede, bago ka pa lang dito. Huwag ka nang makihati, no? Ako nga nagparaya na eh. Ano pinagsasasabi mo? Uy, bibig mo. Paumanin, binibini. Masyado lamang akong nabigani sa inyong kagandahang walang kapantay. Ha? Sino ba to? Bakit ganyan magsalita? Pre, ba't ganyan ka magsalita? Sabog ka ba? Ihahatid ko lang tong pinya. Kailangan ko na rin umuwi kasi nandun si Mama. Maraming salamat ah. Siya nga pala, isuot mo ito oh. Pulseras? Oo, galing yan dito sa taong to. Pangunta rin sa mga aswang. Kapag meron ka niyan, hindi ka nila malalapitan. Bakit? Kukunin ba ako ng aswang? Hindi yun ang sinasabi ko. Ibig ko sabihin kung sakali lang naman. Tumango na lang si Ligaya. Nagpasalamat siya kay Lindo at naglakad na rin palayo. Si Lindo naman,
nanatili pa rin sa kinatatayuan niya. Nakangiti na parang tanga. Natulala na lang siya sa kagandahan ni Ligaya. Uy, gising! Ha? Alam namin gusto mo si Ligaya, pero huwag ka nang pumapil. May nauna na doon. Wala naman yun. Nagagandahan lang talaga ako sa kanya. Nagagandahan lang bigla-bigla ka na lang nagmamalalim na salita. Kahit na ganun si Lindo, wala pa rin kaming maramdamang pagkainis o pagkailang sa kanya, na para bang matagal na namin siyang kilala. Mabilis na lumipas ang sandali, matapos na rin kaming naghapunan. Nakakapanibago dahil meron kaming ibang kasama sa bahay. Pero sabi ng tatay ko, mas marami, mas masaya. Nak, tulog na yung dalawa sa taas. Ikaw gising ka pa. Ano bang gumugulo sa isipan mo? Ayos lang naman po ko pa. Naisip ko lang kasi, bakit kaya sa dinami-rami ng tao, ako pa'y nakapas lang sa prinsipe ng aswang? Nagsisisi ka ba? Hindi. Hindi ako magsisisi. Ang ginawa kong yun para naman kay Ligaya Yun naman pala Kaya huwag mo nang isipin pa na may kasalanan ka. Ginawa mo lang ang tama. Pero natatakot ako pa. Paano kung mapahama kayo ng dahil sa akin? Hindi naman yan mangyayari. Inakbayan lang ako ni Papa sa balikat. Noong mga oras na yon, kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ko. Pumasok na kami sa bahay para matulog na rin. Pero bandang 3:00, bigla akong nagising sa hindi ko malamang dahilan. Bumaba ako para sana kumuha ng tubig. Pero naggulat ako nang makita ko si Lindo na nakatayo sa harapan ng bintana namin. Pambira ka naman. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba lata? Nagbabantay ako. Hindi mo naman kailangan magpuyat Hindi ka naman namin binayaran para magbantay. Hindi ko to ginagawa para sa inyo. Para to sa lahat. Isa pa, trabaho ko ito. Naku, bahala ka nga. Pero meron ka na bang nakita? Oo. Pagkasabi niyang yun, agad-agad akong dumikit sa kanya at nakisilip sa bintana. Meron akong nakitang lalaki na nakatambay sa tapat ng bahay namin. Pero hindi siya nakakaharap sa amin. Nakitingin siya sa iba pang mga bahay na nasa harapan lang din namin. Aswang yan? Oo, kumukulo ang dala kong langis Kaya hindi malabong aswang yan. Meron ba siyang target? Wala akong nararamdaman na may interest siya dito. Baka naghihintay lang siya ng mabibiktima niya. Wala na ba tayong gagawin? Oo, kumalma ka lang. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Baka meron pang ibang aswang sa paligid. Pinagmasdan lang namin ang lalaking yon. Kumuha lang ako ng tubig sa maliit naming kusina. Pagbalik ko, may hawak ng pana si Lindo. Oo, teka. Ang sabi mo, huwag padalos-dalos. Hindi ko nahihintayin pa na meron pa siyang mabiktima bago tayo gumawa ng hakbang. Ako, anong gagawin ko? Dito ka lang. Ako nang bahala sa inyo. Marahang binuksan ni Lindo ang pintuan namin. Bago pa man niya maipukol ang palaso, napalingon na ang lalaki at nakita na ang gagawin niya. Dahil dito, biglang lumundag ang aswang papunta sa bubungan namin. Nawindang ako kasi mula sa labas ng pakuran namin ay nakatalon siya kagad papunta sa taas. Dahil sa kalabog, nagising na rin naman si Papa at si Tonyo. Oh, ano nangyari? May aswang sa harapan. Tumalon papunta sa bubungan natin. Kainis, natutulog pa ako Huy, ikaw! Bumaba ka dyan! Mambibiktima ka pa ng tao! Kung talaga babangis ka, bumaba ka dyan at pupulbusin kita! Hindi siya pinatulan ng aswang. Parang alam din ng nilalang na yon na hindi rin basta-basta si Lindo. Hindi na rin niya hinabol ang aswang dahil tumalon-talon na yon sa mga puno paalis. Palala na ng palala mga aswang Hindi na sila natatakot sa tao. Isa lang ang ibig nitong sabihin. Nagpapalakas na sila. Kailangan na nila ng mga tao para makakain at lumakas. Hinala ko, meron silang pinaghahandaan ano ngayon ang gagawin natin? Mamayang umaga, tuturuan ko kayo kung paano nyo poprotektahan ang sarili ninyo. Tinutuon niya nga ang sinabi niya, Kabanong.
Ang akala ko naman sa gubat kami magsasanay. Pero sa loob lang din mismo ng bakuran namin. Kaya aga-aga, nagmumukha na kaming tanga dahil maraming nagpapabalik-balik na tao para lang tingnan kung ano ang ginagawa namin. Kami na lang ang nahihiya. Oh, bakit kayo tumigil? Hindi pa tapos ang ginagawa natin pagsasanay. Hindi ka ba nahihiya? Nakatingin na yung mga tao sa atin. Bakit ba kasi dito natin to ginawa eh? Hindi ba pwede sa ibang lugar? Eh saan? Kahit saan, wag lang dito. Hindi nyo kagad sinabi. Ay nako, baka mamaya malaman nila na meron tayong pinaghahanda ang mga aswang ha. Matataranta ang mga tao. O sige, sumama na lang kayo sa akin. Sa gubat tayo magsasanay. Siguraduhin nyo lang na kakayanin nyo ang pumalag sa kanila ha, na may aswang tayo makakainkwentro. Nagkatinginan na lamang kaming tatlo, pero sumunod din naman kami kagad sa kanya. Pumunta kami sa bandang ilog. Doon na namin sinimulan ulit ang pagsasanay. Marami siyang itinuro sa amin na kahit papaano, unti-unti na rin naman naming natutunan. Kaya bandang 4:00 ng hapon, kabisado na rin namin ang mga galaw. Habang nagpapahinga kami, muli kaming nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Maliwanag pa, pero ang sabi ni Lindo, may presensya raw ng aswang sa paligid. Noong mga sandaling yon, pinagpawisan na naman ng palad ko, pero hindi na ako ganong kinakabahan. Huwag kayo matalanta ha. Mag-obserba lang kayo sa paligid. Hanip, pagkatapos ng practice, rekta sabak na kaagad. Huwag ka na maingay, may mga naglalakad na. Kanya-kanya kaming pwesto. Hindi nagtagal, nakita na rin namin na may mga grupo ng kalalakihan na lumabas. Isa sa mga yon ay ang matandang lalaki na maputi na ang buhok. Pero kitang-kita naman na malakas-lakas pa ito. Hindi sila lumapit sa amin. Nasa kabilang parte lang sila ng ilog. Base sa nakikita ko, ang mga patalim na hawak ninyo para talaga sa mga aswang. Tama ba ako? Paano mo naman nalaman ang bagay na yan? Dahil nababasa ko sa mga mata ninyo. Anong binabalak nyo? Bakit ko naman sasabihin? Kung ano man ang mga gusto nyong gawin, ngayon pa lang sinasabi ko, hindi ka magtatagumpay. Manahimik ka! Dahil wala kang alam sa pakiramdam na nawala ng isang anak. Hahanapin ko kung sino ang pumaslang sa kanya at papatayin ko ng paulit-ulit. Pero teka, parang may alam kayo kung sino ang pumaslang sa prinsipe ko, ano? Siniko ako ni Lindo. Sumenyas na siya na kahit na anong mangyari, hindi ko yun aaminin. Si Papa naman, sinabi rin sa amin na huwag kong aaminin. Kung para sa amin ang itak na hawak ninyo, wala akong magagawa. Gagawin na lang namin kayong pagkain ng mga aswang. Hindi kami natatakot sa inyo. Gawin nyo kung anong gusto nyong gawin. Uy, huwag kang mayabang. Nahamon mo pa talaga eh. Mga bata, lapain nyo ang 4 na taong yan. Bahala na kayo kung paano kayo maghahati-hati. Naglakad na pabalik ang matandang aswang. Naiwan naman ang mga kasamahan nito. Na noong mga sandaling yon ay tumutulot naglalawa na ang laway ng mga ito sa bibig. Handaan niyo sarili niyo. Magagamit niyo na rin sa wakas ang natutunan niyo sa akin. Kakayanin na natin silang 7, di ba? Oo. Basta wala lang panghihinayang ng loob. Nagsimula ng kumilos sa mga aswang. Pinapalibutan nila kami na parabang hindi nila kami paaalisin ng buhay. Pagsugod ng isang aswang, humarang agad si Lindo. Patuloy siyang nahawa sa liig ng unang aswang na lumapit. Nakaramdam ako ng paghanga sa kanya. Parang sisiw lang sa kanya ang pakikipaglaban. Habang kaming tatlo na natili lang sa kinatatayuan, puro ambag ng hawak na itak. Anong tinitingin-tingin nyo? Pumalag kayo! Kailangan na nating lumaban. Kung hindi, baka tayong mamatay. Kung ganun talaga, tara na. Bahala na kung sinong mauna sa langit. Walang sinayang na panahon ng mga aswang. Gigil na gigil silang umatake. Umaatras naman kami para makakuha ng magandang tiyempo. Manuel! Paglingon ko kay Papa, sakto naman na lumabas ang aswang sa bandang gilid ko. Tumakbo si Papa.
Hindi na siya nagkaroon ng pag-aalinlangan at tinaga niya ang aswang at tinamaan naman yun sa kamay. Maraming salamat po. Mamaya mo na isipin si Ligaya ha. Kailangan natin mag-focus. Opo pa, tatandaan ko yan. Muli kaming nagdikit-dikit habang si Lindo naman mag-isang kinakalaban ng sandamukbok na aswang. At sanay na sanay naman kasi si Lindo kaya kahit marami siyang nasa harapan, nagagawa niya ng paraan. Huwag niyo akong intindihin. Ayos lang naman ako eh. Mga sarili niyo ang bantayan niyo. Mabibili sila. Nagpatuloy ang aming labanan. Kahit na papaano ay nagagawa naming makasabay sa mga aswang. Aminadong marami pa kaming dapat na malaman at matutunan para talunin sila. Pero gamit ang kakaunting kaalaman na meron kami, masaya kaming lumalaban sa kanila kahit na alam naming maaari din kaming mamatay. Makalipas lang ang ilang minuto, sugatan pa rin kami, pero hindi namang grabe at masakit. Habang ang mga aswang naman ay ganun din. Wala kami gaanong napatay sa kanila dahil masyado silang mailap. Pero si Lindo, marami na ang kanyang napabagsak. Hindi nagtagal, kusa na ring umalis sa mga aswang. Nakaramdam na rin siguro ng pagod dahil kahit na anong gawin nila, hindi nila kayang tudasin. Ayos lang ako. Ayos lang naman kami. Mga gasgas lang ito. Kaya pa naman naming lumaban. Umatras na sila. Ibig bang sabihin nito, panalo na tayo? Hindi. Ibig sabihin nito, wala talaga silang intensyon na tumagal sa laban. Inaalam lang nila kung gaano kayo kagagaling. At ngayong nalaman nila na si Lindo ang totoong mahusay, mas malakas na ang loob nila sa susunod na araw. Mautak pala mga aswang na yan. Oo, hindi sila basta-basta pumapalag hanggat hindi nila nalalaman kung sino ang kalaban nila. Ganito mag-isip ang mga aswang na may direktang koneksyon sa pinuno nila. Sa ngayon, umuwi na muna tayo dahil sa sugatan kayo. Gagamutin ko ang mga sugat nyo. Bago kami umalis, ay napatingin pa ako sa mga aswang na napatay ni Lindo. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakapitas siya ng 5 kahit na mag-isa lang siya na kinakalaban ng mga yon. Pagdating namin sa bahay, ay agad naman kaming inasikaso ni Lindo. Talagang may kaalaman din siya sa panggagamot dahil wala pang isang oras, nabawasan na rin ang pagkirot ng aming mga sugat. Pre, halos maihi-ihi naman kami sa mga likidong binubuhos niya. Pero dahil naman nandun siya at gumagawa naman, agad ang pakiramdaman namin. Nagluto lang ako ng mga hapunan natin. Huwag na muna kayong lalaya ha. Alam niyo naman na delikado ang buhay natin. Huwag ka mag-alala, Mang Tonyo. Dito lang kami. May binabalak na kakaiba yung hari ng mga aswang. Paano mo naman nasabi? Tingin ko kasi hindi nagkakataon lang na nakita ninyong 3 ang itlog. Tingin ko may ideya na siya na ikaw ang pumaslang sa prinsipe. Kung ganyan, bakit hindi niya ginagalaw si Manuel? Yun nga ang dahilan kung bakit naisip kong merong binabalak na kakaibang aswang na yun. Sinasabi mo ba na hindi ako ang gusto niyang unahin? Pwede rin ganun. Teka, bakit? Anong naisip mo? Si Ligaya. Baka may gawin siya kay Ligaya. Hindi ko na hinintay pa ang lalaki sa magiging tugon niya. Dali-dali naman akong tumakbo habang dala-dala pa rin ang itak. Halos madabada pa ako sa pagmamadali. Pagtingin ko sa bahay nila, Ligaya ang nakaharap ko ay si Aling Olga. Kagaya ng palaging nangyayari, harapin niya ako ng nakataas ang kilay niya. Iritado ang muka na parang handang-handa na palaging bungangaan ako. Nasaan na si Ligaya? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no, Manuel? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Hindi ka na nga pwedeng lumapit sa anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Palibhasa hindi ka nakapag-aral. Wala akong oras sa mga pangiinsulto mo, Aling Olga. Kailangan ko masiguro kung ligtas na si Ligaya. Kaya sabihin mo sa akin kung nandyan ba siya sa loob ng kung nandyan ba siya sa loob o wala. Sino ka ba? Ano ba karapatan mo kung ayaw kong sabihin? Ako ang ina. Ikaw, kaibigan ka lang na nagkakagusto sa kanya. Kaya umalis ka na. Hindi ko sasabihin kung nasaan ang anak ko dahil ayaw kita para sa kanya. Alam mo ikaw, ang lalanan ng utak mo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung galit mo sa akin .
Mula pa naman dati, naging mabuting tao na ako sa inyo. Ngayon lang ako nagiging gago kasi tinatarantado niyo ako palagi eh. Ano bang problema niyo? Ha? Matanda ka? Palagi mo akong minamalit ah. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Sabi mo nga sa akin, anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Kasi wala akong maalala kung meron man. Ah, anong gagawin mo ha? May dala kang itak? Papatayin mo ako? Matanda ka na, Aling Olga. Pero wala kang pinagkatandaan. Tumanda ka na lang ng paurong eh. Akala mo ba lahat ng sinasabi mo tama? Pero ang totoo, karamihan sa mga binubuga mo, mabaho. Kaya ikaw Aling Olga, tantanan mo ko kasi wala akong ginagawang masama sa'yo. At lalong-lalo na sa anak mo. Maging mabuti ka na maging ina. Pero ang totoo, karamihan sa tantanan mo ko. Kasi wala akong maging mabuti na kapag ina. Kinukurakot mo lang lahat ng padala ng tatay niya eh. Ganyan ka pa sa anak mo? Napakawalang kwenta mong ina. Anong sinabi mo? Lalapit na sana sa akin si Aling Olga para sampalin ako pero biglang dumating si Lindo at Tonyo. Agad naman silang pumagitna at hinila ako palayo. Ikaw naman kasi, Aling Olga, ang pangit mo daw. Hay, isa ka pa. Palibasa, wala ka rin pangarap sa buhay eh. Alam mo kung anong pangarap ko? Pangarap kong malaos na yung matandang kagaya mo. Mas maganda kung mamamatay. Pasensya na kayong dalawa ah. At sino ka naman? Malamang sa malamang eh, kagaya ka rin ni Manuel na walang silbing lalaki. Hindi niyo ako kilala. Kaya huwag niyo akong pagsalitaan ha. Nakikiawat lang ako. Sus! Sa tabas pa lang ng mukha mo eh. Alam ko nang... Ikaw ang kulubot na muka. Laylay na pisngi mo. Ganyan ka pa rin sa ibang tao. Alam mo kung ano maganda mong gawin? Pumunta ka sa ilog. Tumalong ka sa tubig. At magpaanod hanggang sa mapunta ka sa lugar ng mga aswang. Para lapain ka nila. Kaso, di ka naman pala nila lalapain kasi bulok ka na eh. Pati ang laman loob mo. Hay! Mga walang iya kayo! Kung sinabi mo ba kanina kung nasa ng anak mo, edi wala na sana tayong problema ngayon. Kahit na kailan, wala ka talagang modo. Nasaan ba kasi si Ligaya? Nasa panganib ang buhay niya ngayon eh. Kaya ubusin mo na sa amin. Anong nasa panganib? Kailan pa naging mapanganib ang palengke, ha? Palengke? Wala kaming sinayang na pagkakataon. Kumaripas kami ng takbo papunta roon. Pero huli na. Pagdating namin, nagkukumpulan na mga tao. Narinig na lang namin na meron daw 4 na lalaking biglang humila kay Ligaya. Noong mga sandaling yon, walang duda ang mga aswang nga ang kumuha sa kanya. Kahit na kailan, marumi talaga lubaban ng mga aswang. Anong gagawin natin ngayon? Wala muna, maghihintay tayo ng susunod na paghiwatig nila. Balisang-balisa ako ng mga oras na yon na makabalik na kami sa bahay. Hindi mapakali ang utak ko. Sa dami kong naiisip, hindi ko alam kung anong gagawin ko para maibalik si Ligaya. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip, ay bigla namang dumating si Aling Olga. Galit na galit. May daladala pang pamalo. Olga, bakit ka narito? Bakit may dala kang 2x2? Naghahamon ka ba ng gulo? Yang anak mo, nasaan niya dinalang anak ko? Nabubuang ka na ba? Hinahanap nga rin niya si Ligaya eh. Anong hinahanap? Style niya lang yon para hindi siya mapagbintangan. Hoy, ikaw Manuel! Sumagot ka! Saan mo dinalang anak ko? Akala siguro ni Aling Olga'y masisindak niya ako kahit kasama niya ang mga kamag-anak niyang mga lalaki. Tumayo ako. Nasa tagiliran ko pa rin ang itak. Magulo ang utak ko noon, pero isa lang ang malinaw sa akin. Banas na ako sa matandang babae na nasa harapan ko. Wala akong alam kung nasan si Ligaya. Mabuti pa umalis ka na. Wala kang may tutulog eh. Kapag hindi ka umamin, ipapapulis kita. Di gawin mo. Palibasa, wala ka ng nanay kaya walang nagsasabi sa'yo na mali ang itaanan mo ang anak ko. Manahimik ka na nga. Hindi ko na pinatapos si Aling Olga sa pagsasalita niya. Binunot ko ang itak at itinutok ko yon sa lieg niya. Nanlaki naman ang mga mata niya at nanginginig ang kamay. Nabitiwan na rin niya ang 2x2 na hawak niya.
Isa bang damay sa nanay ko sa walang kwentang pinagsasabi mo? Baka makalimutan kong matanda ka at baka makalimutan kong masama ang pumatay. Manuel, ibaba mo yan. Wala akong alam kung nasaan si Ligaya. Kagaya mo, naghahanap din ako sa kanya. At mahalaga siya sa akin. Kaya gagawin ko makakaya ko para mahanap ko siya. Ngayon, kung wala kayong maitutulong, manahimik ka na lang. Naintindihan mo ba ako? Mananahimik na ako. Nak, ibaba mo yung itak. Mapapahama ka dyan eh. Huminga ako ng malalim at marahan ko na ring inalis ang talim ng itak sa leeg ng matandang babae. Natakot siya sa ginawa ko, pati na rin ang mga kasamahan niyang lalaki. Wala akong pakialam noon kung ipakukulong niya ako dahil sa pagbabantang ginawa ko. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan ko siyang patahimikin dahil banas na rin ako. Umalis na si Aling Olga. Iyak siya ng iyak dahil sa takot kahit ang tatay ko ay hindi inaasahang magagawa ko yon. Pasensya na pa, punong-puno na ako eh. Ay ayos lang. Matagal ko nang gustong gawin yun eh. Salamat kasi ikaw ang gumawa. Ho? Kailangan na nating mapunta sa ilog na yun kahapon. Tingin ko merong negosasyon na mangyayari. Nagkatinginan kaming apat. Magkasunod kami sa sinabi ni Lindo. Kaya hindi nagtagal, nagmamanman na rin kaming makaalis. Pagdating naman sa kasagutan, bandang 4:00, narinig na agad namin ang mga kaluskos sa paligid. Lumabas muna ako mula sa mga matatandang aswang. Mabuti naman at marunong kayo makatunog. Nasaan si Ligaya? Sinong Ligaya? Ha? Yung babaeng maganda at sexy? Nasa amin na. Bakit? Ibabalik mo siya? Ibabalik ko naman talaga siya eh. Pero kailangan yung sumama sa amin. Kayong apat kapalit ng babae. Ipakita mo muna sa amin yung babae bago kami pumayag. Maya-maya lang ay inilabas na rin nila si Ligaya. Nakatakip ng itim na tela ang bibig nito. Namamagana ang mga mata niya sa kakaiyak. Oh, bakit ngayon? Binitiwan niyo mga sandata ninyo. Lumapit kayo. Ibigay niyo sa amin ang babaeng ito. Masyado kayatang presko eh. Tingnan mo, magpapauto kami. Ganito naman ang gagawin namin. Isa muna ang lalapit sa inyo. Kaliwan. At saka susunod ang 3 kapag wala na sa poder ninyo yung babae. Pwede rin naman pero ikaw ang mauna. Ayaw kong ikaw ang pinaka magaling sa kanila kaya ikaw ang nauuna. Walang problema. Ngumiti ng nakakaloko matandang aswang. Tumupad sila sa usapan. Kinuha nila si Lindo at tinalian. Kasunod naman ay ibinibigay na sa amin si Ligaya. Wala naman talagang silbi ang babaeng yan para sa amin. Kayong 4 ang may pakinabang. Gagawin namin kayong kagaya namin dahil kulang na kulang kami sa mga tao. Pero teka lang, hindi pala 4, ikaw, bukod tangi ka. Ikaw si Manuel, tama? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Kaya papahirapan kita. Yang tatay mo, ipapakita ko sa iyo ng harapan. Nang sa ganun unti-unting mawala ito sa iyo. Walang iya ka. Ops! Huwag ka nang papalag. Hindi kayo uubra. Baka nakakalimutan nyo, yung pinakamagaling sa inyo hawak na namin. Kaya ano pang magagawa ninyo? Ligaya, umalis ka na. Umuwi ka na sa inyo, bilisan mo. Pero paano kayo? Paano ka, Manuel? Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Sige na, umalis ka na. Pag-alis ni Ligaya, lumapit na rin sa amin ang mga aswang. Wala na kaming nagawa kundi hayaan na lang silang talian kami. Pinunod nila kaming 3. Nilapitan ng matandang aswang ang tatay ko. Sinipa niya yun. Agad namang tumaob si Papa at dumugo ang bibig. Huwag mo siyang saktan! Ako na lang! Kung ikaw ang sasaktan ko, hindi ko makukuha ang kasiyahan na gusto ko. Mas masarap kung ikaw mismo. Mararamdaman mong unti-unting nawawala ang mahal mo sa buhay. Walang iya ka. Demonyo kayo mga aswang. Demonyo na talaga kami mga aswang. Kasi demonyo rin naman ang Diyos namin Sinuntok naman niya si Papa sa muka. Sinubukan kong lapitan si Papa pero pinigilan lang ako ng 2 aswang.
Noong mga sandaling yon, awang-awa ako sa tatay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko para mailigtas siya. Nang makita kong humahaba pa ang kuko ng matandang aswang, mas lalo na akong kinabahan. Tinutok ng matandang aswang ang mahahaba nitong kuko sa liig ng tatay ko, sabay tumingin sa akin. Tingnan mo ang gagawin ko sa tatay mo. Ganito ang nararamdaman ko nung pinatay mo ang anak ko. Pinatay ko ang anak mo dahil tinangka niya kaming saktan. Pinagtanggol ko lang naman ang sarili namin eh. Kasalanan mo rin yon bilang ama. Hinayaan mo makagalang anak mo kaya siya namatay. Huwag mo ako sermonan! Kinalmot niya si Papa sa balikat. Talagang gusto niya pang pahirapan. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niyang pahihirapan si Papa. Nasasaktan akong nakikita yon. Pagtingin ko kay Lindo, nakatingin din siya sa akin. Sumisenya siya sa hindi ko naman maintindihan. Maya-maya pa, nakita ko na lang na may umiilaw sa bandang bewang niya. Mahinang ilaw na sapat na makita ang bahagyang may kadiliman sa paligid. Akmang kakalmutin ulit ng matandang aswang si Papa nang magulat ako sa mga sumunod na nangyari. Bigla na lang kasing nakakawala si Lindo sa pagkakagapos. Mabilis niyang nilapitan ng haring aswang at sinapak niya yon sa panga. Dinampot niya ang itak na nasa lapag at saka tinaga ang mga aswang sa paligid. Mabilis ang pagkilos ni Lindo. Hindi na yun normal para sa isang tao. Nung oras na yon, doon ko na napagtanto na baka gumagana na ulit ang anting-anting na sinasabi niya. Paano nakawala ang isang yan? Sakto, nagbabalik na. May ginagamit ka palang anting-anting ha? Bakit? Natatakot ka ba kasi alam mong ito magiging dahilan na kamatayan mo? Mga kasama, patayin ang mga yan! Nagmamadaling lumapit kay Lindo ang mga aswang pero parang ginawa niyang sisiw ang mga yon. Kakaiba talagang idinulot ng anting-anting sa kanya. Mas bumilis at lumakas siya. Tatakas ka? Buisit! Biglang umalis ang haring aswang. Agad din naman kaming pinatakas ni Lindo. Pagtanggal ng tali namin, inalalayan ko kagad si Papa. Magpunta kayo sa mas ligtas na lugar. Ako nang bahala sa mga aswang. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Gumagana na ulit ang anting-anting kaya alam kong may papanalo ko ang gabing ito. Maraming salamat ah. Inakay na namin si Papa. Umalis na rin si Lindo para sundan ang haring aswang na tumatakas. Ligtas naman kaming nakalayo sa pinangyarihan ng labanan. Pero tumigil na muna kami sa gilid dahil sumasakit ang mga sugat ni Papa. Inilabas ko ang mga gamot na nasa bag ni Lindo. Naturuan naman kami ni Lindo ng simpleng paraan ng panggagamot sa sugat. Kaya ako na mismong umasikaso ng sugat ng tatay ko. Makalipas lang ang halos 15 minutos, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Aalis na sana kami pero naggulat kami nang biglang nasa harapan na namin ang hari ng mga aswang. Nautakan ko ang kasama ninyo. Paano ba yan? Paano mo nalaman na nandito kami? Nangangamoy kasi ang dugo ng ama mo eh. Nalinti ka na! Kahit na nagtaglay ng anting-anting ang lalaking yon, hindi ko inakala na ganun siya kadaling utuin. At kayo naman, inakala nyo talaga na inatrasan ko ang kasama ninyo? Hindi nyo talaga naisip na maaari ko kayong sundan? Mga inutil! Ang dami mong sinasabi. Kung talagang matapang ka, simulan mo na kung anong gusto mong simulan. Talaga! Lumapit siya sa amin. Humarang ako kay Papa kaya ako na ang unang nakalmot. Hindi umubra ang hawak kong itak dahil hindi rin naman siya tinatamaan. Sinubukan namin ni Tonyo na sapakin ng matandang aswang pero nahahawakan nito ang kanyang kamao. Malapit ang pagkakahawak na parabang dinudurog nito ang kamay ni Tonyo. Ang laki niyong abala sa buhay ko! Pinatay niyo ba ang anak ko? Pagbabayaran niyo yon! Akmang itatarak na sana niya ang kanyang mahahabang kuko sa aking tiyan nang biglang dumating si Lino. Nanggaling ito sa itaas ng puno. Napatingin ng haring aswang. Pagdaga sa kanya ni Lindo ay sumirit agad ang dugo nito mula sa liig. Napatras ang haring aswang habang nahahawakan sa liig niya. Pinipigilang bumulwak ang dugo habang nanglalaki ang mga mata. Ikaw ang naisahan ko. Akala mo siguro hindi ko alam na susundan mo sila? Masyado kang naging kampante. Ha? Kahit mapatay mo ako, marami pa rin aswang dito sa
Huwag ka mag-alala. Ngayong mamamatay ka na, isusunod ko na rin ang iba mo pang mga kasama. Alam namin kung nasaan ang lungga ninyo. Tinadyakan na ni Lindo ang matandang aswang at tumumba na rin yon. Itinarak ni Lindo ang itak sa dibdib nito para tuluyan na itong mapatahimik. Nakahingan na rin kami ng maluwag ng mga sandaling yon. Bago pa kami maabutan ng ibang aswang doon, agad na rin kaming bumalik sa bahay. Naroon si Ligaya. Hinihintay ako. Napayakap pa siya sa akin nang makita kaming nasa tapat na kami ng bahay. Akala ko kung ano na nangyari sa inyo. Uy, si Mang Ilyas kaya ang maraming sugat. Eh di ko ang imakap sa kanya. Sungit naman. Natalo na namin ang haring aswang. Kakaunting problema na lang ang dapat asikasuhin. Manuel, ikaw na munang bahala rito ah. Kailangan kong puntahan ang lugar nila. Ito na ang gabi na dapat maubos silang lahat. Sige, mag-iingat ka. Alam kong kakayanin mo kahit mag-isa ka lang. Hindi nyo kailangan mag-alala. Dala-dala ko ang anting-anting. Ngumiti siya at naglakad na rin palayo. Agad naman naming inasikaso si Papa. Kinabukasan, nakabalik na si Lindo. Duguan ang katawan niya. Mga dugo na nagmumula sa mga aswang na minasaker niya. Nagawa namin burahin sa probinsya ng Sursugon ang mga aswang. Kaya mula noon, naging payapa na rin ang aming lugar. Samantala, makalipas lang ang ilang buwan, ay nagtapat na rin ako ng nararamdaman ko kay Ligaya. Tutol pa rin sa amin ang nanay niya pero wala naman na kaming pakialam. Sa katunayan, nakakasama na rin namin si Ligaya sa pangangaso tuwing gabi. Inilabang ko ang nararamdaman namin sa isa't isa at kung sakali mang dumating muli ang mga aswang, sinabi ko nun sa sarili ko na handa kong ibuwis ang buhay ko para sa kanya. At dahil doon, hanggang sa kasalukuyan, ay magkasama pa rin kaming dalawa. Nagmamahalan at namumuhay sa lugar na kung saan wala ng aswang na kinatatakutan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kabanong. Sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Wakas.